So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Full Chapter 1107. At so ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga yung magsisimula sa mga higante natin dahil etong sila Dory at saka si Brogy kasama na nga nila dyan etong si Oimo at saka nga etong si Kashi. Pero hindi lang etong dalawang higante yung kasama nila dahil may iba pang mga higante na nakuha o na-recruit ba etong sila Dory dyan. Pero pagkatapos nga nito ay dito na nga inutusan ngayon nila Dory etong sila Kashi, sila Oimo, pati na rin yung ibang mga higante na pagsisirain na etong mga battleships ng mga marine. So kaya nga dito ay nagwala na eto mga higante na to at eto nga pinagsisiraan na nila yung mga battleships ngayon ng mga marines. So habang nagwawala nga etong mga higante ay dito naman sa kabilang banda si Usopp gamit etong kanyang binoculars ay nakita na nga rin yung pagdating ng mga higante dyan at yung ginagawa nilang pagsira sa mga battleships ng marines. Pero biglang napaluha nga dyan etong si Usopp at ang sabi niya nga yung mga masters niya nandito, ano yung ginagawa nila dyan, sabi niya ganyan. At eto nga kasama niya pa rin itong sila Nami dyan. Pero biglang salita na nga dito itong si Nami. At ang sabi nga ni Nami, pati si Oimo saka nga si Kashi kasama pa nila. So sigurado pumunta nga sila dun sa may little garden para kunin itong mga leaders nila na to. Pero eto nga si Edison, sabi niya nga talagang binabanatan nila yung mga marines. Pero di siya makapaniwala, nakilala pala ng Straw Hat Pirates nga natin itong mga higante na to. So dito ngayon, ang tuloy ni Usopp, sigurado nandiyan sila hindi para mag-wage ng war o para makipaggera, kung hindi para iligtas sila, para tulungan silang makatakas dyan. At so after nga dito kala Usopp kala Nami ay makikita nga rin dyan na itong dalawa, si Lilith at saka si Brook, magkasama pa nga rin sila at ayun tuloy pa rin sa pagpapa-slide dyan nga kay Sunny. Pero eto nga sabi nga ni Lilith, dapat patigilin nila si Sunny kasi nga kapag nagtuloy-tuloy yan, babangga sila dun sa may barrier at matutusta sila, sabi ng ganyan. At so pagkatapos nga dito ay talo na nga yan dito kala Pops Jinbei. So itong si Jinbei ay papunta na nga siya dun kay Zoro at sa loob-loob niya nga dyan na talagang nag-iinit na dyan sa may Egghead Island, kaya nga kailangan na nilang umalis kagad dyan. At etong si Zoro nga raw, hindi eto yung oras para nga makipaglaban pa, sabi ng ganyan. So papunta na nga siya dyan kala Zoro, pero dito nga ay binalik na ulit sa eksena nga nila Zoro at saka nga nito ni Rob Lucci. At eto tuloy sa laban etong dalawa. So dito sabi nga ni Zoro na medyo matibay-tibay din na etong si Rob Lucci, pero kailangan niya na nga raw tapusin to. At then ay dito na nga salita etong si Rob Lucci at ang sabi niya nga dyan ay di ba nga hinihintay ng Straw Hat Pirates etong si Zoro. So ngayon magiging pabigat nga lang daw etong si Zoro kasi nga hindi naman daw aalis etong kagrupo niya hanggat hindi kasama nga etong si Zoro. Pero useless lang daw yung ginagawang paghihintay ng mga kasamahan ni Zoro itong Straw Hat Pirates natin kasi nga mamamatay lang daw dyan itong si Zoro, sabi niyang ganyan. So dito salita itong si Zoro at ang sabi niya nga dito kay Rob Lucci, kung makapagsalita itong si Rob Lucci akala niya siya yung nagko-control dito sa laban nila eh. So kumbaga parang siya yung llamado dyan. So tignan nga natin kung makakasabay itong si Rob Lucci dyan kapag pinuwersa na siya neto ni Zoro. But anyways ay pagkatapos nga dito sa laban ni Rob Lucci at sa hanga ni Zoro ay talo naman dito sa side ng mga Marines. At eto nga etong si Red King, inutusan niya na etong mga maliliit na barko niya na umatras na nga kasi nga sinisira na yun ng mga higante. At etong mga battleships na malaki na lang, sila na lang yung mag-a-approach dyan nga sa Egghead Island at titirahin nila yung mga pacifistas. At then after nga dyan, dito makikita na naglalaban-laban na nga etong mga battleships ng mga Marines laban dito sa mga pacifistas. So ito sabi ni Red King, hindi niya akalain na darating nga yung araw na kung saan yung mga weapons nila ay sisirain din nila o lalabanan nila mismo. So referring yan dito sa mga pasifista.
At so habang naglalaban-laban na nga dito, itong mga battleships ng Marines at saka itong mga Pacifistas ay talo na nga dito yan sa side nila Bonnie at saka nila Luffy. So dito ay nakita nga ni Luffy itong si Bonnie na umiiyak. Kaya nga, tinanong niya kung bakit umiiyak itong si Bonnie. At ang sabi nga dito ni Bonnie, kasi nga matagal niya nang hinahanap itong si Luffy. So dito sagot si Luffy, sabi na nga dyan na bakit nga siyang hinahanap na ito ni Bonnie. Magkasama nga sila ever since pa nga nung pagdating nila dyan sa may isla ng Egghead Island, nandiyan lang daw siya. So sabi ni Bonnie ngayon dyan, pero hindi niya alam na si Luffy, siya nga si Nika. So ito sabi ngayon ni Luffy, sino yung Nika? Anong Nika yan? So hindi nga siya aware na yung kanyang awakened form, yan na nga si Nika. But anyways, ay tuloy nga nito ngayon ni Luffy na nakita niya nga yung atake ni Bonnie dyan kay Saturn. Ang hina raw, sabi niyang ganyan. So kaya ito sabi ni Bonnie, kung ganun, bakit hindi ipakita sa kanya ni Luffy kung ano talaga yung totoong suntok nga at gawin niya dito yan kay Saturn dahil sa ginawa nga ni Saturn kay Dr. Vegapunk. At so dito ay nakita nga ni Luffy yung nangyari na nga dyan kay Dr. Vegapunk. So nagulat si Luffy ngayon dyan. Ngayon niya lang na-realize na ang sama na ng kondisyon nito ni Dr. Vegapunk. So kaya nga, ang sabi nga dito ni Bonnie, banata na ni Luffy etong si Saturn para makaalis na sila dyan. Pero biglang sagot nga etong si Saturn at ang sabi niya nga dito na hindi, wala nang mabubuhay sa kanila dito, sabi niya ganyan. At then ay dito nga salita na etong si Luffy at ang sabi niya nga dyan, nagkakamali etong si Saturn. At then after nga dyan ay dito nga buwelo na ng suntok etong si Luffy at ipapakita niya na nga raw kay Bonnie kung paano yung totoong suntok. But then suddenly ay dito nga inatake ni Saturn etong si Luffy gamit etong mga mata niya nung katulad dito sa ginawa niya sa mga Marines. Pero hindi nga lang tinablan dyan etong si Luffy. So tumalsik pa rin naman yung ulo ni Luffy katulad yung sa nangyari kay Sanji. Pero hanggang ganun lang. At eto nga tuloy sa buwelo ngayon etong si Luffy dyan at then ay pagkatapos nga niya ay dito niya pinagsusuntok ng pagkarami-rami etong si Saturn dyan sa mukha niya gamit etong kanyang panibagong atake na kung tawagin ay Booming Dawn Gatling. At so kaya nga dahil dyan ay tilapon ulit etong si Saturn dun sa mga buildings ulit. Pero sa pagkakatilapon nga dyan ni Saturn ay dito naman sa side nga nila Bonnie ay niyayaya na nila Frankie etong sila Bonnie na umalis na nga sila dyan at dalhin nga nila itong si Dr. Vegapunk para nga mailigtas yan. Pero eto nga salita si Dr. Vegapunk at ang sabi niya nga dyan na umalis na nga raw sila Bonnie dyan at huwag na siyang intindihin dahil sa pagkahaba-haba nga raw nung panahon sa pagiging doktor neto ni Dr. Vegapunk ay alam niya na kapag kumilos nga raw siya dyan ay mamamatay na siya. But then ay habang nag-uusap nga dyan etong dalawa ay biglang labas naman dyan etong si Kizaru at bigla nang nilaser etong sila Bonnie ngayon dyan. But suddenly ay biglang labas naman etong si Sanji Boy natin at ayan pang bigla niyang sinipa pabalik o blinak niya etong laser ngayon dyan ni Kizaru. So kaya nga dahil dyan nagulat talaga etong si Frankie saka nga etong si Kizaru dyan. So dito sabi nga ni Frankie, teka lang, laser yun sabi niyang ganyan. Pero ito nga sagot etong si Sanji at ang sabi niya nga dyan, hindi uubra yan, walang sinabi etong ilaw kumpara o laban sa pag-ibig, sabi niyang ganyan. So dito sabi ni Kizaru kung ganyan ang ganyan ay hindi na raw kailangan ng physics. But then after nga dyan ay dito na nga umalis etong sila Frankie, sila Atlas at saka etong si Bonnie. So iniwan na nila si Dr. Vegapunk, di na nila ginalaw. Pero etong si Sanji at saka etong si Luffy, silang dalawa naman yung nagpaiwan dyan para nga harapin o kalabanin na etong si Kizaru naman ngayon dyan. Pero ito nga grabe, relax na relax lang etong dalawa dyan. Habang etong si Kizaru sabi niya nga dyan na medyo problema to kasi nga na-expect sa kanya na dadalhin niya yung ulo ng mga to. Pero ito nga sagot si Sanji, sabi niya nga dyan kung ganun ngayon pa lang gumawa na ng apology letter etong si Kizaru para nga dun sa mga boss niya, sabi niyang ganyan. So talagang nagle-level up na itong si Sanji Boy natin. Pero pagkatapos nga dito sa eksena ni Kizaru, ni Luffy at saka nga ni Sanji ay talo naman yan kung nasaan na etong si Saturn. At eto nga habang tumatayo siya dun sa pagkakatabon sa kanya ng mga malaking bato ay biglang labas nga sa harapan niya etong si Devon at saka nga etong si
Van Ogre ngayon. So ang sabi ngayon ni Devon dito kay Saturn na ano kayang klaseng ability meron etong si Saturn ngayon dyan. Pero mas maganda yung dito sa translation ang pagkakabanggit kasi dyan, what kind of delicious ability do you have? Sabing din ito ni Devon kay Saturn. Pero ang tuloy pa nga ni Devon dito na hindi niya nga raw akalain na isa sa mga 5 elders ay mismong bababa. So kaya naman mas pinadali raw nito yung trabaho nila Sabay, bigla ngang hawak ngayon siya dito sa isa sa mga bintingan nito o paan nito ni Saturn. Sabay biglang sabi na mission complete. At so dito biglang salita ito si Saturn at ang sabi niya ngayon dyan kay Devon na ano nga raw ba yung business nila dito, ano yung ginagawa nila. At di nga raw makapaniwala itong si Saturn na isang level 6 na kriminal magpapasubmit o susunod lang sa kung sino. Pero sagot nga dyan itong si Devon at ang sabi niya nga dyan na special nga kasi itong si Blackbeard. At eto sagot ulit itong si Saturn at ang sabi niya nga dito na parang katulad nung sa lineage niya. At so dito ay alam nga ni Saturn kung ano yung pinagmulan nito o yung mga lahi ba na ito ni Blackbeard. So kaya ito sabi ni Devon, so ibig sabihin alam mo rin pala yung patungkol dito kay Blackbeard. But then ay eto tanong ngayon ni Saturn dyan kala Devon kala Van na puro strange things nga lang daw yung ginagawa ng Blackbeard Pirates na to. Ano nga raw ba talaga yung pinaka-goal nila? So ito sagot na etong si Van at ang sabi niya nga dyan, ang mundo. At so sa pagkakasagot na nga ni Van ay bigla silang inatake nito ni Saturn pero nag-disappear bigla itong dalawa. Nag-teleport na sila papaalis nga dyan kay Saturn. At so habang naghahanda na nga etong si Devon at saka etong si Van para umalis dyan sa may Egghead Island ay biglang labas naman nga sa harapan nila etong si Caribou. At so dito ay umiyak na nga etong si Caribou at ang sabi niya nga dito sa dalawa na talagang ang tagal niya nang hinahanap, hinihintay etong mga Blackbeard Pirates kasi nga gusto niyang sumama sa grupo niyan dahil idol niya si Blackbeard. So kaya nga nakikiusap etong si Caribou kung pwede na isama nga raw siya dyan sa grupo ni Blackbeard para makapaglingkod siya dyan kay Blackbeard kasi yun daw yung pinakagusto niya So payagan na nila etong si Caribou na makipag-meet o makita yung si idol niya na si Blackbeard. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong si chapter 1107 natin. So yan talagang kagulo sila dito sa chapter na to. So ang dami nangyari. Pero yun pala ay correction ngayon sa paghawak ni Devon dyan kay Saturn ay hindi niya kayang gayahin yung ability ni Saturn. Ang kaya niya lang gayahin ay yung sa itsura niya ganyan. At so yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So hintay-hintay lang para sa kasunod neto. So yan ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.